my loves, in this reading, we will going to have love reading and ang focus ng energy na to ay kung bibitawan mo na ba. Okay, before tayo mag-start, I would like to invite you to follow our other social media platforms. And kung if you feel resonated po with my energy, meron tayong link na nandyan sa bio. So, the more na resonated po kayo, mas effective yung ating mga crafts. So, bago tayo magtungo dun sa tanong kung bibitaw or bibitawan mo na ba, let's see kung ano muna yung energy ng connection na to. Focus, breakthrough. Saan kayo dapat mag-focus or meron ba kayong pinagfokusan na ilang mahalagang bagay, resources, wealth, ayan, limitaw na dito. Napag-aawayan nyo ba ang tungkol sa resources? Napag-uusapan nyo ba yung tungkol sa wealth ng family ninyo? And contentment and happiness. So, I see dito sa connection or energy ng connection na to, my loves. I see na puro positibo yung gustong pagpokusan ng connection na to. More on happiness, more on opportunities, more on breakthrough or yung magandang malaking pagbabago. So, I hear dito sa relationship na to, pwedeng ikaw, pwedeng yung person mo, ay gustong mag-focus doon sa positive side ng inyong relationship, kahit ano pa man yung inyong pinagdaanan. So, I also hear na kung hindi man ikaw, yung person mo is gustong magkaroon pa kayo ng more on happiness, more on wealth. Maaaring kung meron kayong pamilya, meron na kayong mga anak, gusto nilang mag-focus kayo doon. Kaya kung ano man yung naging problema ninyo, parang I feel na gusto ninyang or gusto nyong iset aside yon. Okay, so I also hear the contentment and satisfaction. I hear na kung itatanong mo kung gusto mong malaman kung satisfied na ba sa person mo or yung iyong partner, yes, kumbaga contented na siya sa'yo. Okay, maaaring ito din yung desire ng inyong relationship na maging kontento kayo sa isa't isa. Let's see more clarifiers. Okay, so nandito yung planning ninyo. Maraming plano. Ang daming plano dito, my loves. So hindi nyo man yung nakikita, pwedeng yung person mo, maraming plano. They are awaiting for the results. Meron siyang iniintay na malaking desisyon or pwedeng meron siyang pinagde-decidean. Pwede ding ikaw, my loves, to. At pwede dito na nga pumasok yung tanong mo kung bibitaw ka na ba dito sa decision na to. Pwedeng naghihintay ka din ng progress. So, isa sa mga focus dito is yung paghihintay ng progreso about the result ng inyong relationship, about sa growth, my loves. I also hear the positive side of hope dito, my loves. So, pwedeng ikaw or yung person mo ay hoping because of this Three of Wands. Hoping for some good results. Okay, so possessive over money, my loves, meron din dito. Pwede, my loves, na yung connection na to ay kailangan talaga ng magandang pagbabago. Focused on your money, saving your money. So, kung meron man kayong parang naaaksaya na resources, kung kayo ay may mga bagay na pinag-aaksayahan ng pera, my loves, I hear na dapat is the good thing to do is to save that money at huwag nyo ng pag-aksayahan ng pera. So, independent, dito, my loves, I hear na kailangan nyo na, kasi with the Queen of Swords, kailangan nyo ng isang mataimtimang communication. Pwede, my loves, na iyon yung isa sa mga kailangan ng relationship nyo, ang tawag dito, communication. Pero dito din kasi is, ayan, direct communication.
Pwedeng kung hindi na kayo masaya sa isa't isa, kung nagugulo nyo ang isa't isa. Nandito kasi din, pwede din ng Queen of Swords is boundaries or cutting cord. Pwede din yun, my loves, for the sake of this happiness. Pero kung kayo ay walang communication, pwede itong Queen of Swords natin is with the significance for communication. Okay? Let's see more confirmation for this connection. Insecurities. My loves, dalawang beses nang lumitaw dito yung insecurities. Pwede ikaw or yung person mo ay may insecurity more on money din. So, if ever na nafe-feel niya na maliit, or sabihin natin na parang na-insulto siya about money, hindi siya good provider, pwedeng ganun, my loves. Kasi, meron dito, bumaba ang self-esteem. Pwedeng isa sa inyo ang naging dahilan nun kung bakit ganito. Kasi dalawang beses na to lumitaw. So, yung insecurity and confidence, pwedeng may isa sa inyo na nakapanakit ng damdamin at natamaan ng kanyang insecurities. Pwede yun, my loves, ay kailangang i-heal ng isa sa inyo. Let's see more. Keeping secrets. Okay, so dito, my loves, it is about money. Keeping secrets about money. Maaari, my loves, na kaya parang meron ditong resources di ba? More on wealth. Pwede, my loves, na may itinatagong secrets about their resources or money. Pwedeng hindi open ng isa sa inyo about their money. Oh, relationship connecting. So, yun nga. Kanina, di ba sabi natin is, pwede ding isa sa mga reason ng Queen of Swords natin is the cutting boundaries. Pero dito, mas naging favor siya about sa communication. So, relationship connecting, isa sa mga focus ng energy na to, kung wala man kami yung communication right now, ay magkakaroon. Pwede din, my loves, na nandito din yung balikan. So, mas favor or mas malaki yung potential ng pagbabalikan since na lumitaw na itong relationship connecting. Pero my loves, hindi mawawala dun sa energy na yon yung meron pa rin itinatago, lalo na about money. So, pwedeng halimbawa, ito, nandito kasi conservation or saving money. Pwedeng hindi niya, like for example, hindi niya iwan na 100% yung kanyang kita, or sabihin natin hindi niya iwan na 100% yung ipinapakita niyang resources or money sa'yo. Pwedeng ganun yun. Basta yung lies na to is more on resources and money. Okay. So, let's see kung ano yung nasa isip ng person mo about this relationship. I love you to the moon and back a million times. So, my loves, kung ang tanong mo is, bibitawan mo na ba? Meron dito na, meron pa rin talagang nararamdaman sa'yo yung person mo. I wish you were next to me. Kaya kung magkahiwalay kayo at itinatanong mo kung namimiss ka nito, yes, my loves, namimiss ka niya. My love for you is stronger than ever. I hear, my loves, na despite of these insecurities and self-esteem na nasira sa'yo or sa relationship mo, nandun pa rin yung feelings. Kung tinatanong mo kung galit ba sa'yo yung person mo, andun pa rin, my loves, yung pagmamahal. Kung walang communication, my loves, because this person is still in decision, they're still planning for you and your relationship. Pero still, meron pa rin siyang nararamdaman sa'yo. Namimiss ka pa rin ng person na to. And sabihin natin yung about sa money, pwedeng wala na ding pera yung person mo and hindi niya yung sinasabi sa'yo, or pwedeng sinasabi niyang wala siyang pera pero meron.
So, nandun yung lies about money, pero sa feelings, my loves, 100% na meron pa rin na nararamdaman sa'yo yung person mo. And ikaw pa rin yung kanyang pipiliin. So, kung kung ang tanong natin ngayon is kung bibitawan mo na ba, advice from spirits. Ayan. So, dito, kailangan mo pa, meron pa rin kasing decisive na moments. Meron pa rin lies pa rin dito, my loves. So, dito, my loves, tingnan mo. No, yes, and maybe. So, kung bibitawan mo siya, kung hindi mo siya bibitawan, okay. Kung hindi mo siya bibitawan, parang ang daming chaos. Okay? Ang daming, sabihin natin, clashing of egos because meron pa dito na decisive energy. Meron pa rin pangloloko. Meron pa rin hindi pag-open up. That's why lumitaw dito yung Wheel of Fortune. So, kumbaga, nakasalalay sa kanyang, nakasalalay dito kasi paaring nandito yung karmic eh. So, lalo na kung kayo ay kasal, pag kasi the more na gumagawa ng hindi maganda yung partner mo, mas lalo kayong nadadamay dun sa karmic cycle. Okay? So, the more na gumagawa or hindi aware sa kanyang mga ginagawa yung person mo, mas maaapektuhan yung inyong relationship. That's why lumitaw dito yung Wheel of Fortune. Kasi nga, meron pa rin decisive moments. And, if you want a peaceful relationship, I hear dito, my loves, kung bumitaw ka na, ayan, yes, I see na mas nandun yung peace of mind. And I also hear, bitawan mo man yung person na to. Parang ang dating sa dito ha, bitawan mo man siya, babalik at babalik siya doon, pero the more na meron kayong connection, nandun pa rin yung clashing of egos. Ibig sabihin, kung walang pagbabago sa ego ng iyong person is paulit-ulit yung cycle na mangyayari sa inyo. Okay? So, nakadepende doon sa wounds ng iyong person yung inyong relationship. But still, bitawan mo man siya, nandun pa rin yung pagbalik. Andun pa rin yung pagbalik. Pero yung pagbalik na yon, magiging paulit-ulit yung inyong chaos kung hindi magbabago ang iyong person pagdating sa pagtatago or yung pagsisinungaling. Okay? So, kung halimbawa binitawan mo siya, babalik at babalik pa rin yung person mo. But still, nakadepende yun sa wounds. So, I hear na bitawan mo man siya ngayon, my loves, babalik ulit siya. So, kung tinatanong my loves kung bibitawan mo na ba, I hear na yes, pwede mo siyang bitawan ngayon dahil babalik naman itong person mo at nakadepende pa rin sa person mo kung meron pa rin malaking pagbabago sa kanya. Okay? So, my loves, piliin mo kung ano yung makapagbibigay sa iyo ng happiness over this chaos. Kasi the more na connected kayo, lalo na kung marami pang insecurities and wounds yung person mo, ganito at ganito ang mangyayari. So choose happiness or piliin mo yung iyong happiness, my loves, and contentment and also your family. Kasi kung I hear dito, my loves, kung merong magandang pagbabago, kung merong magandang, kung mabe-break yung cycles dito, eto ang ganda ng family. And I also hear the reunion. Kaya kahit na putulin mo connection right now, andun pa rin talaga yung reconnecting. Andun pa rin yung pagbabalikan. Pero kung itinatanong mo right now, yes, kasi puno pa to ng insecurities, puno pa ng ego, my loves. So, kumbaga, pagpahingahin mo muna ang iyong sarili. Kasi, parang kumbaga, nandito, babalik at babalik. Yun lang yung nakikita ko eh. Babalik at babalik with repeating cycle. So, piliin mo kung ano yung makakapagpasaya sa'yo. Okay, and that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.